kapatid, i-play natin ang sinasabi ng pastorato ito. Ulit-ulit yan, Sacred Heart of Jesus, I put my trust in thee. Sacred Heart of Jesus, I put my trust in thee. Sa Biblia, pinagbabawal ang paulit-ulit na panalangin. Yan po ay ginagawa ng mga pagano, yung paulit-ulit. Kaya sabi ng Panginoon sa inyong panalangin, huwag kayo madalangin ng paulit-ulit sapagkat bago kayo madalangin, alam na ng Diyos kung ano ang gusto nyong hingin. Amen? So, ito po ay hayagang hindi pagsunod sa Biblia at manapa, mag-iimbento sila ng sarili nilang gustong mangyari para mapalapit sila sa Diyos. No way, mga kapatid. O yan, nakita nyo ha? Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Galit na galit siya sa Sacred Heart of Jesus, ano? Ang alam ko lang no, during exorcism ni Father Darwin Gitgano, nung binanggit yung Sacred Heart of Jesus, nag-react yung demonyo. Galit na galit ang demonyo sa Sacred Heart of Jesus. Takot na takot. Ganun rin, kaya hindi niya tinuturuan yung miyembro niya noon. Kasi sabi niya, gawain daw ng pagano yung pananalangin paulit-ulit. Ibig sabihin pala, Pastor, si Kristo pagano? Bakit? Si Kristo nanalangin ng paulit-ulit. Ano ka? O kaya napapansin mo, kapatid na JB, mga kapatid, mga kababayan, hindi worth it patulan ang pastor na ito. Napipilitan lang ako dahil para may libangan, ano, para yung ating mga argumento ay mas lalong mahasa. Bagamat ay tayo ay mga CFD, mas maganda nasasagot natin yung mga tanong para ngayon wala tayo. Tatapos lang ng market preaching natin, maganda sagutin natin. Sabi ni Pastor, napakinggan natin, ay sa pagano daw ang pananalangin paulit-ulit. Bakit si Kristo nanalangin ng paulit-ulit? Pagano pala si Kristo? O, yun ha. O, ito, pakinggan mo. May ituturo ka na naman sa mga miyembro mo. 26, 42, 43, 44, Mateo. Ang sabi, at muli siyang umalis bilang ikalawa. At nanalangin na nagsasabi, si Kristo na nanalangin ha, Ama ko, kung di mangyaring makalampas ito, kung di ko inumin mangyari nawa ang iyong kalooban. Ibig sabihin, si Kristo nanalangin bilang ikalawa. Ngayon, bumalik siya sa mga apostoles. Tuloy natin. At sa inabalik na mulit naratnan silang nakatutulog, mga apostoles, ano? Sapagkat nabibigatan ng kanilang mga mata. At siya'y umalis bilang ikatlo at nanalangin na sinasabi muli ang gayon ding mga salita. Therefore, mismong ating Panginoon Kristo, pangatlong beses nanalangin ng paulit-ulit na ano? Ama ko, kundi mangyaring makalampas ito, kundi ko inumin mangyari nawa ang iyong kalooban. Kala ko ba bawal ng Biblia? Malamang basahin mo sa 7 ng Mateo. Hindi marunong ng Biblia ito. Biruin mo, unang Pedro 3:15 lang, hindi alam. Second Peter daw yun. Ikalawang Pedro 3:15 daw yun. Tinan mo, out of context. Ngayon, basahin natin yung argumento nila. Bagamat hindi niya binasa, tayo na lang ang babasa. Nakakaawa. O, sa 7 ng Mateo. At sa pananalangin ninyo, ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit. Kung i-general natin ito na ang subject of the sentence dito, lahat ng klase ng pananalangin paulit-ulit, maski si Kristo, bawal rin. Maski si Kristo, nilabag rin yung sarili niyang kautusan dahil si Kristo ang nagsabi dito, si Kristo ang nanalangin sa Kapitulo 26 ng Mateo, 42, 43 hanggang 44, magkakaroon ng kontradiksyon. Meron ba? Wala. Bakit? Dahil ang subject of the sentence na bawal na pananalangin paulit-ulit yung walang kabuluhan sa 7 ng Mateo, gaya ng ginagawa nila John Mariano. Walang kabuluhan. Pero, kung mananalangin ka taimtim sa puso mo, sa Diyos, kahit ulit-ulitin mo yan, katanggap-tanggap sa Diyos yan. Dahil kung bawal, bakit si Kristo nanalangin ng paulit-ulit? O, may natutunan ka na naman. Ngayon, meron pa siyang isang sinasabi. Patungkol naman sa magandang hapon, gabi, araw sa ating mga kapatid kung saan man nakakarating ang video na ito. At na-miss nyo ba ako? Dahil na-miss ko rin kayo. Dahil matagal tayong hindi nakapag-post sa Facebook. Dahil isang magandang senyalis to, dahil napapansin na tayo ng mga sulpot at nasasakta na ang mga sulpot sa aral na daladala natin, sa katotohanan na daladala natin na siyang ipinangaral ng ating Panginoon Kristo, ipinasa sa mga apostoles na natili sapagkat ang simbahan sa 3:11 ng Efeso nasa panukalang walang hanggan. Therefore, ang kautusan rin noon na dapat ugaliin doon ay nasa panukalang walang hanggan. At isa doon, yung ipakilalang kanyang karunungan, 3:10 ng Efeso, ituro sa lahat ng bansa ang kanyang aral, 28:19 ng Mateo, at makipagbakat po muna, 3:16 ng ikalawang Timoteo, 1:13 ng Tito, ikalawang Korinto 14 hanggang 5:58 ng Isaias, na hindi inugali ng mga pastor. At marahil nagtataka kayo, hinahanap nyo ang ating mga debate, ayan ha, at ating mga episode ng ating programa Ang Dating Landas, ay ito po ang aking YouTube channel. Makikita ninyo sa gilid, ayan.
Bro Jared Almazora Official. Huwag niyong i-click yung Bro Jared Almazora lang, yung walang official. Dapat merong official at meron ng mga video. Makikita niyo yung thumbnail, yung mga thumbnail ng ating YouTube. At pindutin nyo ang subscribe button dahil dyan na tayo lagi magpo-post ng aral. Ibubulgar natin ang mga maling pananampalataya ng mga sekta na wala nang ibang ginawa kundi pagkapirahan tayong mga Katoliko pag tayo naanib sa kanila na manifestasyon ng 24-24 ng Mateo. Yan ang ating YouTube account. Subscribe kayo, pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga ilalabas nating katotohanan at pagbubulgar sa kasinungalingan at kamalian ng mga pastor, protestante at ang mga bulaang mga ngaral. At para hindi na kayo mahirapang maghanap sa ating Facebook, mga kapatid, kita nyo ba yan? Yang nasa taas, pindutin nyo yan. At lalabas yung link. Ayan, pag napindot nyo yan, yung blue link na yan na nasa taas ng YouTube, after nyo mapindot yan, mapupunta kayo sa ating channel para hindi na kayo mahirapan mag-search. Dahil sa kasalukuyan, hindi nyo pa masasearch sapagkat konti pa lang ang subscriber at nakaka-reach sa ating YouTube account. Pero pagtagal, awa tulong ng Diyos, ay magiging kaparehas na rin ito ng YouTube account ni Father Darwin Gitgano at ang lahat ng mga CFP. At hindi lang ako i-subscribe nyo mga kapatid ha. I-subscribe nyo rin ang ating mga kapatid sa pananampalatayang mga defensor katoliko. Andyan ang punto por punto. Andyan ang Jando Alabado, straight to the point, kaabag sa simbahan, etc. etc. Sukdanan sa kamatuuran. Tapos kay Sagot at Katwiran TV o Catholic Crusade Ministry kay Propol Alima, pero unahin muna natin ang sa atin. Andyan ang link sa taas. Makikita nyo, pindutin nyo yung button dyan. After nyo mapindot, mapupunta kayo sa ating YouTube account. Click the subscribe button at panoodin nyo ang mga video. At huwag nyong kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Upang tayo magpatuloy na may kaayusan, lalo na nasa panahong mapanganib tayo, unfair na lumaban ng kalaban, ayaw nang lumaban ng aral sa aral, patunay na mga antikristo, sapagkat tinakwil nila si Kristo sa 12:48 ng 1 sa pamamagitan ng pagtatakwil nila sa utos ni Kristo, at isa doon yung nasa ikalawang Korinto 14 hanggang 5 na pakikipagbaka na hindi laban sa laman. Kaya hanggang dito na lang ulit mga kapatid, mag-update na lang tayo dito. I-follow nyo rin ang ating page at after nyo ma-follow, subscribe talaga. Kaya hanggang dito na lang. Salamat sa Diyos. Tatak CFD o Tatak Maria CFD with a humble heart. Salamat sa Diyos mga kapatid. Ngayon, yung tunay na born again na tinuturo sa Biblia, yun yung ipinanganak sa tubig at spirito. Ngayon, may process yun. Hindi yun yung magtataas ka lang ng kamay. Praise the Lord, hallelujah. Sumasampalataya ko dyan, 316, ay born again ka na. Mali. 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 Bakit? Dahil yung nasa 3:5 ng 1, practices yun. Yung pagkapanganak sa tubig at spirito. At isa dun sa pagkapanganak sa tubig at spirito, yung bautismo na ikahuhugas ng pangalan o ipakuhugas ng ng kasalanan mo, 22:16 ng gawa. At narito, bakit ka tumitigil, magtindig ka at ikay magbautismo rin. At yung bautismo, yun yung pagkapanganak sa tubig at spirito. Ngayon, saan ba dapat maganap yung bautismong itinuturo sa Biblia? 28:19 ng Mateo. Dahil dito'y magsiyaon kayo't gumawa ng alagad sa bawat bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Yung salitang sa, it denotes a propositions of place na dun dapat tayo magbabautismo. Tanong, nasa ba yung pangalan ng Ama? 12:5 ng Deuteronomio. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon yung Diyos sa lahat ng mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa makatwid bagay sa kanyang tahanan. At yung paglalagyan ng pangalan ng Diyos na doon dapat tayo magbautismo sa kanyang tahanan. Ngayon, ano ba yung physically evidences o yung isa sa halimbawa ng tahanan ng Diyos na doon dapat tayo magbautismo? Sa born again Christian ba na puro mga ek-ek? O, basahin natin sa 3 mga ikalawang kronika. At sa kabanal-banalang bahay ay umukit ka ng 2 kerubin. Ibig sabihin, yung bahay ng Diyos na doon dapat tayo magbautismo, merong mga sacred image. Doon sa kabanal-banalang bahay na doon dapat tayo magbautismo. Alin yun? Yung bahay ng Diyos. Alin ba yung bahay ng Diyos? 3:15 ng unang Timoteo.
Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo na kung paano sa mga tao na dapat ugaliin sa bahay ng Diyos. At yung isa sa physically evidences na doon dapat tayo magbautismo sa 2 Chronicles 3:10, merong larawan. Doon sa kabanal-banalang bahay. Saan yun? Sa Catholic Church. Dahil wala naman ng ibang relihiyon na ground or pillar o foundation of truth is the Catholic Church. Katunayan, nasa 3:15 ng unang Timoteo yun. Na doon dapat tayong magbabautismo. Dahil nandun yung pangalan ng Ama eh. Doon yung dakong pinili ng Diyos eh. 12:5 ng Deuteronomio. Hindi doon sa mga iglesyang itinatag ng tao na mga sulpot dahil hindi naman mananahan ng Diyos doon. 17:24 ng gawa. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at lahat ng mga bagay na narito, siya'y palibhasa'y Panginoon ng langit at lupa, ay hindi tumatahan sa mga simbahang itinatag ng mga tao, gaya ng born-again Christian.